Nasa atin lang pong linya ngayon si Police Lieutenant Colonel Al Abanales, ang hepe po ng Explosives Management Division ng Firearms and Explosives Office ng PMP. Dito nga po sa usapin nitong mga pinagbabawal na paputok. Magandang umaga po, Colonel. Sir, magandang umaga po at magandang umaga din po sa lahat ng mga nakikinig ng ating programa sa umagang ito. Opo, salamat sa inyo pong panahon. Sir, sa ngayon po, kumusta ang inyong kampanya dito po sa patuloy pa rin pong bentahan ng mga illegal ho na mga paputok? At yun pong paki-identify ho muna. Bakit ho muna masasabi na ang isang paputok po ay illegal per se? Sir, unang-una po, masasabi po natin na ang isang paputok ay illegal. Kung una, ito po ay naglaman o yung explosives content po niya ay mas marami ng 1/3 teaspoon or 0.2 grams yung pinakalaman niya na explosive. And then, yung mga oversized din natin ng mga paputok, yung mga super load, giant whistle bomb, atomic bomb. Kasi nga, pag malalaki na rin masyado, kaya doon pumapasok na rin yung mga overweight na mga paputok. Then, yung mixture of sulfur and phosphorus with that of chloride kasi pag yun yung ginagamit sa mga na fountains na sumasabog. Kaya yun yung isang pinagbabawal. At isa pa po, yung mga paputok po na imported po. So, finished product na in-import dito sa bansa natin. So, pinagbabawal po din po yan. Ibig sabihin kasi, merong mga paputok na legal pinapayagan doon sa dami nga ng kanyang pulbura. Ano po, Colonel? Apo, yes sir, yes sir. Yung quitis ho ba legal yun? With regard sa quitis po, legal po yung quitis. Kasi yung content niya, konti lang po. At saka, pero pag meron naman yung gumagawa ng quitis na malalaki, so papasok na rin po sila sa mga ipinagbabawal po. Opo, kasi nga po mayroong saktong sukat lamang dapat yung pong pulbura niyan para doon sa lakas ng kanyang putok. Ano ho? So sa ngayon po sir na naman, laganap itong mga pinagbabawal na ito. Paano ho ba ang galaw niyo ho dito ng inyong opisina para masawata itong bentahan nito? Unang-una po, ipaalam ko lang po sa lahat na yung opisina po namin sa Explosives Management Division, kami po ang nagre-regulate o nagbibigay ng mga lisensya at permiso sa mga tao na gusto mag-involve sa pag-manufacture, sell, and distribution ng mga firecrackers and pyrotechnic devices. So pagdating naman po sa mga ating mga regional offices, mayroon po tayo mga regional civil security units na nagpapatupad din po sa kung ano man yung mga palisiyan ng firecrackers and pyrotechnic devices. And then ganoon din po yung ating mga other PNP units, lalong-lalo na yung sa anti-cybercrime group at saka sa ating CIDG na sila naman po ang katuwang namin sa pag-conduct ng operations against sa online selling ng mga illegal na paputok. At andun din po yung ating mga regional police regional offices, ating mga police provincial offices na in coordination with our office and the regional civil security units. So magkakandak din po ng operations against illegal selling, manufacture, use, and distribution ng mga illegal na paputok po. Opo. Paano po yan sa mga sa mga LGUs? Di ho ba may kanya-kanya silang ordinansa din, ano? Dito nga po sa pag-regulate sa paggamit ng paputok. Sa inyo pong banda, paano po yung ugnayan nyo sa LGUs para doon sa mga illegal? Kahit na, di ba may mga paputok po na kahit nakakaunti ang laman na pulbura, bawal pa rin kagaya nitong Piccolo? Ay, opo. Paano po ang inyong galaw doon? So, with regards naman sa implementation ng firecrackers law natin or yung RA 7183, partner po natin yung mga local government units. Kasi yung sa local government units,
binibigyan po sila ng power kung i-allow nila o hindi yung paggamit ng paputok sa kanya-kanyang AOR. So lahat po ng ini-issue ng permit ng PNP ay hindi po valid without LGU permit. So pagdating naman sa kagaya ng sa retailers permit, dealers permit, manufacturers, dumadaan din po sila sa kanya-kanyang local government unit kung papahintulutan sila. So bibigyan din namin sila ng permiso. Pero pag hindi po papayag yung LGU nila kasi may local ordinance sila, so hindi po sila pwedeng mag-involve sa mga ganong aktibidades po. Ayun. So, sir, example lang, no? Dito ho na naman, bukas makalawa, meron diyang mga stalls sa may bandang White Plains Avenue bago mag-EDSA. May mga nagbebenta ho dyan ng mga paputok. Yun ho, dapat merong LGU permit. Maliban po sa permit galing sa inyo. Opo. Lahat po ng permit natin with the authority from the LGU. So kung hindi po pinapayagan ng LGU, hindi po sila pwedeng magbinta doon. Opo. Ang sinuhubang tao na meron pong hawak na mga paputok, whether yan po ay legal o illegal na klase, no? Yung pong mga malalakas. Kapag meron kanyang hawak na commercial quantity, yan po ay maaari ng tawagin na paglabag po sa batas? Pardon po, sir? Sakit ng bato ko. Opo, ang dali lang. Oo. Ganito po, kapag huba ang isang tao ay may hawak po ng paputok, no, regardless whether legal yung kanyang uri o illegal, basta ho commercial quantity po ito po ba ay maaari ng ituring na paglabag po sa batas? Para merong illegal possession of explosives? So sa pagdating naman po doon sa posisyon ng mga firecrackers, yung sa mga consumers natin, kung mayroon naman silang resibo na binili nila para sa sariling gamit, hindi po natin masabi na illegal yung paghawak nila o lalong-lalo na kung yung mga hawak nila ng mga firecrackers or pyrotechnic devices ay yun naman yung mga allowed na mga firecrackers. Pero pag yung mga in position sila doon sa mga ipinagbabawal na mga paputok, so may violation na po. Opo. Kumbaga, basta may hawak ka noong ipinagbabawal, labag na sa batas yun. Ano ho yan, sir? May kulong po iyon kung may hawak ka na mahulihan ka, for example po, ng mga itong mga plapla, itong mga malalakas ang putok ko na bawal. Pag nahulihan ka noon, anong kaso mo? So, maaari po tayong masampahan po natin sila in violation sa Republic Act 7183 na may multa na 20 to 30,000 pesos at 6 months to 1 year imprisonment po. Opo. So may kulong. Ngayon, kung sakasakali po na ito ay online mo ibinenta o binili, meron ho bang karampatang mas mataas na parusa? Opo, kasi may in violation na rin po yun sa batas na yung sa online selling of illegal firecrackers po. Sige. So, Chia, may tanong ka ba bago ko tanungin siya dito nga ngayon sa mga campaign nila sa mga bawat LGU? Sir, linawin lang natin kasi merong mga hinuli na nagbebenta ng paputok online. Ang pagbebenta po ng paputok online, kahit pa legal yung paputok, ipinagbabawal po. Opo. Yes, ma'am. Mayroon pong batas po na nagbabawal sa pagbibenta online ng mga paputok po. So, hindi talaga po yan po pwede kahit pa magpakita sila ng kung ano man dokumento at kahit gaano man kaligal o ka-safe itong mga paputok na hawak nila coming from a legit manufacturer ng paputok, hindi po yan ibenta online. Mapa Facebook Marketplace man o kahit saang shopping apps po yan.
Colonel? Apo, yes ma'am. Opo, ma'am. Hindi po pwede. Opo. Oo. Para lang po malinaw, kasi baka mamaya may mga nagbebenta online at sabihin nila illegal ito. So kahit po legal yung mga hawak ninyo, ipinagbabawal po yan. Huhulihin po sila, ano pong posibleng kaharapin itong mga nagbebenta ng paputok online? Ayon po sa in relation po sa illegal selling of firecrackers and pyrotechnic devices online po. At May kulong po ito, sir? Meron daw kulong. yes ma'am. Opo. Hindi ko lang po na ano yung Opo. specific na batas. Mayroon po kasing batas doon sa ating anti-cyber crime po. Hindi ko lang po makita kung ano yung specific na batas sa ngayon po. Opo. Basta ho ang diyan, ang kaparusahan 1 degree higher, Colonel, no? Kapag Sir, may yes sir, specific na kwan. So, ginagamit natin yung sa online na Opo. involvement po. The penalty is 1 degree higher kapag ito ay ginawa mo online, no? Itong selling ho ng firecrackers, whether legal o hindi. So sir, sa ngayon po na meron pong ilang mga LGUs na mas maluwag, paano ho ba ang aming magagawa kung sakasakali pong may istorbo sa aming barangay na panay ang paputok? Kung sakasakali, meron ho bang, pwede bang responde police doon kung sakasakali? Alam niyo yon, yung, di ba, gabing-gabi na, meron ka pa rin kabarangay na patay paputok. Opo, kasi yung ating namang kapulisan nationwide ay inatasan na pag mayroong mga taong lumalabag sa batas ay maaari po nilang hulihin. Kahit po yung mga barangay tanod natin, pwede din naman po kasi dinirect naman po yun. Any person can apprehend a person kung may paglabag na nagawa o ginagawa ito o gagawin pa lamang po. Sige po. Meron ho bang kayo na monitor po ng mga imported na mga paputok na pumasok? So far po, yung mga nakaraang buwan po, mayroon po tayong na intercept o nahuli na mga imported na paputok. So, nasampahan po natin ang kaso po. Nangyari po yun sa may area ng Bulacan po. Area ng Bulacan, imported ito. Saan to dumaan? Bali, nung na-intercept po natin ay na-deliver na po sa area nila during sa conduct of inspection. So, parang nakalagay po sa mga container vans po. So, nalaman po natin na imported po ang mga iyon. Oo. Anong klase po ito na mga imported po na mga nasabat po ninyo? Saan galing ito? China? So, para ang best investigation natin na galing po ng China lahat po. Oo. Anong klase itong paputok na ito? Mga pang fireworks ba ito? So, yung sa na-intercept po natin, yun po yung mga halo-halo po, mga fountains, mga yung mga shots or mga fireworks. So, mostly pyrotechnics po yung nasabat natin. Konti lang po yung mga paputok. Opo. Sige po. Salamat po sa inyong panahon na Colonel Al Abanales. Dito po sa ating pong ugnayan na ito. Salamat po sir. Thank you po. Sige po sir, maraming salamat din po sa inyong lahat. Opo, thank you. Si Police Lieutenant Colonel Al Abanales, ang hepe po ng Explosives Management Division ng Firearms and Explosives Office ng PNP. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.